Babulas rapido! Habulin natin! Piyon! Please! Kailangan na nating tumakas, Ginong Ibarra. Inisip akong paraan. Palit tayo ng damit. Bakit naman? Para kapag nakita nila ako, isipin nilang ako si Crisostomo Ibarra. Baka mapahamak, Alias. Wala na tayong maiisip na paraan. Naubusan na din tayo ng oras. Paparating na sila! Bilisan natin, Senyor Ibarra! Habulin na lang yun! Ayun! Senyor Ibarra! Punta na bangka! Bilisan natin! Itulok natin ngayon, Ginong Ibarra. Mauna ka nang sumakay at magtago sa mga tuyong dahon. Ano kaya? Huwag mo kong alalahanin. Kahit ano mangyari, huwag kang lalabas. Vámonos rápido! Fuego! Akala mo yata hindi kami asintado, Senyor Ibarra. Kasama ang Panginoong Diyos. Kung saan hindi na ako maaaring masaktan pa. Aking ina, sunduin mo na ang iyong anak. Kasama mo sa tuwan mga anghel. Bibitayan ng Janet at Tina! Kapitan, esta nave es muy lenta. Bobo naman ang maliliit na bangkang iyon. Obstaculos en el camino. Baka matamaan natin ng bukirin, senyora. Bakit dito sa ilog naglalaba at naliligo ang mga Indyong yan? Perversiones en el mundo. Ay, kay aga-aga, sinisira nila ang araw ko. Mga pesteng Indyo. At bakit sa bahagi iyon nakapwesto ang mga kalmong tauhan? Dahil napakababaw roon, senyora. Hay nako, ang ilog Pasig ay masyadong liko-liko. Kailangan itong ituwid. Dahil dito, napapabagal ang takbo ng ating barko. No hay diferensya. En las Pilipinas. Tama. Kaya dapat ay hanapan nila ito ng paraan para mapabilis ang paglalakbay dito sa Ilog Pasig. Para na mabilis ang pagtakbo at pag-usad ng mga sasakyang pangdagat. May isang tulay sa Puerto de Caprio na hindi tinapos dahil sinasabi nilang mahina at marupok na raw ito.
Ngunit kung titingnan nyo'y buhay pa rin ito hanggang ngayon at hindi ito nasisira. Kahit anong lindol at bagyo ang dumaraan rito ay hindi ito nasisira. Wala namang magandang lawa dito sa Pilipinas. Simpleng lunas na kailangan. At ang di ko mabatid ay kung bakit wala pang nakita. Dapat itong simulan sa paghuhukay ng tuwid na kanal mula sa ilog Pasig hanggang sa ilog Manila. At ito'y magsisilbing ilog. At ang lupang nabungkal ay lalagay sa lumang lupa. Diba? Di nga na kayo nagsayang ng lupa. Napaiksi niyo pang oras ng paglalakbay. Lo siento, Senyor Simon. Pero no esto de acuerdo. Masyado atang mapaminsala at magasto ang inyong plano. Paano ang mga salapi at manggagawa? Pagtrabahuin ang mga bilanggo ng walang bayan. At kung kukulangin, ay kumuha sa taong bayan. Diba? Pagtrabahuin ang mga bilanggo ang walang bayan. At kung kukulangin, pagtrabahuin ng taong bayan. Bata at matanda, para naman to sa sariling bayan, diba? Valid. Senyor Simon, huwag na kayong tumutol doon gusto niyo. Sa ganitong paraan naman, isang pagkakaparan ang mahalagang proyekto ng walang bayan. At sa ganitong sistema rin, ang ginagamit ng ibang bansa, gaya ng pyramid, lawa ng Maurice, at Colosseum ng Roma. Sa tingin ko, sa itong magandang ideya. Huwag na kayong tumutol doon gusto niyo. Sa ganitong paraan lamang, isa sa katuparan ang mahalagang proyekto. At sa ganitong sistema rin, ang ginagamit ng ibang bansa, gaya ng Egypto, lawa ng Maurice, at Colosseum sa Roma. Diba? Isang magandang ideya yun. Ngunit, Senyor Simon, ang mga planong iyon ay maaari lamang magdulot ng isang kaguluhan. Kaguluhan? Ha? Naghimagsik ba ang mga taga-Egypto? Nanlaban ba ang bilagang udyot? Ginoong, kala ko marami kang alam sa kasaysayan. Hindi taga-Ehipto ang mga udyot! At ang mga taong ito ay minsan lamang naghimagsik nang utusan sila magbuhat ng malaking troso para sa paggawa ng isang barko. Hindi ba? Sinabi niyo mismo na naipatayo ang bahay pag-umutan na pilit ang paggagaw ang mga taong bayan sa pamumuno ng religyoso. Maaaring sa ganitong paraan din, itayo ang Puerto del Capricorn at hindi naman nag-angkalas ang taong bayan. Hindi! Ang napagplanuhan ay sinabi na, kaya huwag na kayong bulong ng Latin. Para saan pang mga pilot kung ang tao ay mag-aangklas na rin? Sige mga padre, mauuna na po ako. Amerikanong mulato, porket malapit sa kamahalan, akala mo kung sino? Luhay Diyuda! Siya! Umalis na tayo rito! Magtatatag kayo ng isang akademyang magtuturo ng wikang Kastila? Sinisigurado ko sa inyo, hindi nyo ito maipapatupad. Papatupad po, senyor. Nakako sa amin sa Padre Rene na reregaluhan namin ng kotserong kabayo na siya nakikipagkita sa Kapitan Mineral. Ngunit paano naman ninyong mga panggawa? Ang bagringan mag-aaral ng masalapi, mayroon ring guro na kalahati sila ay Kastila at kalahati na may Pilipino. At ang mga gusali? Si Makaraig, ang mayamang si Makaraig. Pinahintulutan niya kami gamitin ng isa sa kanyang mga gusali. Mabuti kung ganun. Sana'y matagumpalan kayo ng inyong mga plano. Paano? Mauna na ako. Kailangan ko pang pumunta sa itaas. May umaga kayo. Ano nga ba ang sinabi na nilagilo kung nilagilo? Pinarangalan niya ako tungkol sa aking pag-aasawa, si Paulita, si kaibig-ibig, edukada at ulila sa Maynila. Tama ka. Siya'y maganda, mayaman, mabait at walang kapintasan. Maliban na lang sa tiya niyang papangutya. Pag-usapan na din natin ang kanyang tiyahin. Alam mo ba nagpapatuloy siya sa akin hanapin ang kanyang asawa?
si Doña Victorina? At nangako ka para lang mapanatili ang inyong kasintahan? Buenos dias, senyor. Kamusta, Basilio? Bakasyon niya ba ngayon? Ang Ginoo ba ito ang iyong kababayan? Ayos lamang po, Ginoo. Ang kasama ko nga po pala ay si Isagani, kaklase ko. Kamusta naman ang buhay sa lalawigan? Bakit po, senyor? Hindi po ba kayo pamilyar sa lugar na ito? Paano ko malalaman? Hindi naman ako nagtungo doon. Nasasabihan lang ako na mahihirap ang tao doon kasi walang bumibili ng alahas. Pagpaumanin niyo po, senyor. Hindi po kami bumibili ng alahas dahil di namin kailangan yon. Teka. Huwag kang magalit, binata. Siya, kumuha tayo ng serbesa para sa konlaran ng iyong bayan. Maraming salamat po, senyor. Ngunit, hindi po kami umiinom ng alak. Mabuti ang pag-inom ng alak. Sabi nga ni Padre Camora, ang kakulangan ng siglang bayan na ito ay buhat sa umiinom ng sobrang tubig. Sabihin niyo rin sa kanya na ang tubig ay matamis at maaaring inumin. Pinapatay nito ang apoy at nilununod ang serbesa. Kapag pinainitan naman ito ay nagiging singaw. Kapag ginambala naman ay minsan naging dagat na bumasa at sumisira sa sanlibutan. Isang magandang sagot at maaaring ay tubig ay isang dalubyon. Sandali lamang at kuha ko ng serbesa. Kakaiba ang taong yun. Nakakilabot, halos takot. Parang namumukhaan ko ang taong iyon. Tsaka kayo maging kardinal, kaibigan ng Kapitan General. Ganun ba? Itay! May dumating na po ba ang sulat galing kay Basilio? Sulat. Oo. Ito. Ama, ano po kayong pakiramdam ang makapag-aral sa Manila katulad ni Basilio? Ayan mo anak, sa susunod, makakapagsuot ka na rin ng mga bang bestida at makakapag-aral sa Maynila tulad ng ibang kababaihan. Talaga po, Itay? Sige po, babasahin ko muna itong sulat ni Basilio. Pasya, sige. Maiwan ka na muna rito at ako'y babalik na sa pagtatrabaho. Sige po, Itay, babasahin ko muna. Itay, O anak, anong problema? Ang mga praile, ama, nais sila akong pagbayarin ng 50 piso taon-taon na imbes sa 30 piso na siyang napagkasunduan. Higit lamang lalaki ang mga gasto mo. Kapag nakipaglaban ka ba sa hinaharap ng mga gasto mo, bayaran mo na sinasabi nila sa labi. Wait, ama! Sila yung makabuso na! Kinig ka! Pagpalagay mo na lamang na ang iyong salapi ay nahulog sa isang tubig at ito'y sinakmal ng isang malaking buhaya at ang kanyang mga kamag-anak ay sumama sa kanya. Hindi ako magbabayad ng kahit ni isang sentimo at isusuko ko lamang ang lupang ito sa kung sino man ang magdidilig ng sarili ng dugo rito. Buhay ang puhunan ko rito, ama. Kaya dapat ay buhay din ang ibayad sa akin! Anak! Magunos dili ka! Yan ang wag na wag mong gagawin. Tandaan mo, kung sino man ang nanalo sa korte ay naiiwang hubad! Pinanganak tayong walang saplot sa katawan, ama. At kapag tayo ay namatay, babalik tayo sa pagiging abo.
Telesforo. Mabuti na may narito ka. Magandang araw, Padre. Anong may paglilingkod ko sa inyo? Kailangan mo nang magbayad ng buwis. 200 piso! Sinasabi mo ba magbabayad ako ng renta sa sarili kong lupa? Sapagkat nagkamali kayo ng bayad sa buwis sa nakaraang 13 taon. Ngunit, nililimusan ko ang mga pulubi upang mabawasan ng kanilang pamamerwisyo. At ngayon, ayoko magbayad. Abay, mapipilit ba nila ako? Ito ay naiiba dahil sa inyong pagpapabaya. Ibig sabihin lamang nito'y wala kayong karapatan sa iyong lupa. Akin lang ang lupang ito! Hindi! Sa korporasyon! Lalaban ako! Itay! Itay! Ayos ka lang, Itay! Itay! Huliin niyo ang lalaking yan at gawing kawal. Ano gagawin niyo sa kapatid ko? 500 piso ang hinihingi ng aming kawal. Kung hindi, mamamatay ang iyong kapatid. Senyor, may itutulong po ba ako sa inyo, senyor? Paumanhin, senyor, kung kayo natakot ko. Natuwa lamang po ako dahil muli tayong nagkita. 13 taon na rin po nung muli tayong nagkita rito. At sinawa ako sa akala mo. Kayo po, senyor. Kayo po na nagmula sa kaimusmusan ng aking namatay na ina at kapatid. Kayo po, senyor, na inakala ng mga taong patay na maliban sa akin. Hawak mo ang aking lihim na pagkatao na maaaring iyong ikapahamak. Isang lihim na hindi pwede malaman ng kahit sino, lalo ng aking mga kalaban. Dahil sa iyong nalaman, maaari kang mamatay sa aking mga kamay. Ano po ba ang balak niyo, senyor? Totoong naparito ko, 13 taong nakalipas, upang dakilaan ang aking namatay na kaibigan na inaalay ang buhay para sa kanyang bayan. Ako'y nagbalik upang ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. Di ko lubos maisip na ang lasang naiwan ay lubusan ng lumaganap. 13 taon ko itong pinagpagyanan. Naglagalag ako ng salapi at alas upang matupad ito. Nais kong pagsakin ang pamahalaan at pabagsakin ito. Hindi po ba masusolusyonan ito sa payapang paraan? Kabataan. Nais siya bang ipalaganap ang wikang Kastila? Ano ba? Ano ba ang pinapahayag nyo? Pag matuturuan ng lahat ng wikang Kastila, ay magkakaroon ng pagkakaintindihan. Mas mapapalapit ang pulo sa pamahalaan. Isang pagkakamali. Kailanman hindi magiging wikang pambansa. Aanhin natin ang wikang ito kung itatago lang rin natin ang ating mga karapatan. Mali. Mali ang iniisip ninyo, senyor. At ano? Anong mapapala mo kung ikaw'y nakapagtapos? Basilio, anong isipin ng iyong ina at kapatid? Pero ano po ba ang nais niyong gawin ko, senyor? Isa lamang akong hamak na estudyante. Walang-wala sa buhay. Hindi ko naman pwedeng hukayin ang aking ina at iharap sa hukuman at magpintang ng kung sino-sinong Kastila. Ngayon ay nalaman mo na siyang lihim na kung mabubunyag ay ikakasawi ko. Hawak mo ang aking buhay ko, Basilio. Tayo ay napapabilang sa mga taong uhaw sa kanya. Tulungan mo akong pabagsakin ang pamahalaan sa oras na magbago ang isip. Hanapin mo ang aking bahay sa eskolta. Doon ay maglilingkuran ka. Hintayin ko. Pag-iisipan ko, senyor. Konting tiis na lang. Ang hiwala ng mahal na Birhen ay wala. Tuluyan na nga talagang nagiging malapit ang kapalaran para sa akin.
Yung maraming birhen na tanging pong pag-asa upang makaligtas sa natititoong pagiging katulong ay nawala na. Paalam, Basilio. Paalam, Basilio. Kat, Abuelo, pagbalik ni Ama, pakisabi na pumasok na ako sa kolehiyo sa wakas. Ang Panginoon ko ay marunong mag-Kastila at ito na rin ang pinakaburang kolehiyo na mapapasukan ko. Apo, ingatan mo ang iyong sarili. At huwag mong kakalimutan na mahal kita. Mahal na Abuelo. Paalam, Abuelo. Maligayang Pasko, Zero. Ayos ka lang ba? Ano nangyari sa'yo? Ay, napitin. Aba! Dahil ko ba ang ninanakawan? Akala niyo yata'y namumulot lang ako ng salapi. Gusto niyo bang palitan si Padre Gamora, Ginoong Simon? ay, Maaari mong itaya ang iyong mga brilyante. pumayag ako sa inyong nais. Wala rin namang maitataya ang kurang. Kaya naman, papayag na lamang akong bayaran ng mga pangako. Sa halip na magbayad kayo, ay may mga kondisyon akong ilalatag upang mabayaran nyo ako sa ganitong paraan. Ngunit, Ginoong Simon, ano naman ang mapapala niyo sa inyong mga hiling? Abay malaki, sawang-sawa na rin naman ako sa kakarinig ng mga kabutihan at hangad ko na maipon lahat ng pagkalat sa daigdig. Lipunin ang masama at linisin ang bayan. Kaya ba ganyan ang iyong kaisipan dahil sa pagkakaharang sa iyo ng mga tulisan? Inaamin ko, ngunit nang pigilan ako ng mga tulisan, ay walang kahit anong kinuha sa akin, kundi ang 2 kong revolver at mga bala. Kinamusta pa nga nila ang Kapitan General? Kung gayon, lalagdaan ko kautusan ukol sa mga sandata upang maiwasan ng pagkakaroon ng maarmas ang mga tulsan. Wag kapatid! Marangal ang mga tulisan. Sila lamang ang tanging marangal na kumikita ng ikinabubuhay nila. Limbawa, pawawalan bas ninyo ako ng di man lang kukunin ang aking mga alahas. Ang kasamaan ay wala sa mga tulisan sa bundok, sa mga tulisan sa bayan at syudad. Kaya nyo? Tunay nga, gaya ko at gaya nating lahat. Kalahating oras na lamang at magkatanghalian na. Kaya naman ay itigil na ng Kapitan General ang laro. O siya, tama ng biruan at sugalan. Magtrabaho na tayo at marami pa tayong dapat tutasin. O walang galang, Kapitan. Ang guro ng Tiani ay humihingi ng maayos na paaralan. Di ba't may nagpanukala nga gagawing paralan ang mga sabungan? Subalit, may mga tumutol dahil magbabayad raw ng 450,000 piso ang nagsasabong ng walang kahirap-hirap. Huwag na muna natin pag-usapan ang tungkol sa usaping yan. Ngayon, may maaari pa ba tayong pag-usapan? Ang hiling po ng mga kabataan ukol sa wikang Kastila, Kapitan. Pangahas ni Hiling, bukod sa pagtaklaw sa ating kapangyarihan,
Sadyang kahina-hinalang kahilingan yan. Sila isang anyo ng paghimagsik at pag-aalsa. Patrigo. Mga ginigiliw kong panakuhin, salamat sa inyong pagdalo sa aking munting pagsalo-salo na aking idinaos. Naway, masiyahan kayo ngayong gabi. Siya nga pala, handa na ang hapunan, tayo na magsalo-salo. Hoy, stop po mo. Muna lang itaas. Go. Senyor Simon, dito na pala kayo. Tara na tayo'y magsalo-salo. Maraming salamat. Ngunit, naghapunan na ako. Eto, umilom ka na lamang ng alak. Naibigan niya ba ang Porcelas? Naku, Ginoong Simon, lugi ako, bagsak na. Nasaan na ang 1,000 piso na yung utang? Akong tela, tinyente, opisyal, sundalo, lahat sila may utang akin, pero walang bayad. Hindi ko alam kung paano bayad utang. Ngayon ka pa naman kailangan ng salapi, pero alam mo namang kaibigan kita. Kung gusto mo, gawin na lang natin 7,000 piso ang iyong utang. Kaya nagpapabukas sa natuana ng lahat na iyong ninais, gaya ng kahon, lampara, bakal, at perselena. Pati na rin ang mga baril ng kura. O ano? Anong gusto mo? Sige, payag ako. Basta kikita pera. Pero delikado o tablado. Baka uli tayo sundalo. Huwag kang maingay. Ngayong gabi, may mga darating na isang kahon ng mga baril. Ang gusto ko, itago mo ito sa iyong bodega. Sige, ako na hindi takot. Tulong ako kaibigan. Pero ikaw, ingat ka ha. Huwag mo damay kikura ha. Huwag kang mag-alala. Akong bahala. Pumasok kayo sa aking tanghalan at makikita nyo rito ang isang ulong nagsasalita ng pawang katotohanan. Nanggaling ito sa Ehipto at natagpuan ko sa piramide ni Khufu. Ito ay may laman na abo at isang kapirasong papel. Sa pamamagitan ng pagbigkas sa mga salitang nanggaling sa papel, ay mabubuhay ang espanghe. Amoy bangkay. Amoy 40 taon. Amoy simbahan! Deremov! Espinghe! Ipakilala mo ang iyong sarili! Ako si Timotheus. Ipinganak ako sa panahon ni Amasis. Galing ako sa paglalakbay sa Gresya, Assyria at Persia. Sa tandaan ko sa Babylonia ay nakatuklas ako na isang lihim. Sa tapak nila na ibunyag ang kanilang lihim ay kinasangkapan nila ang banal na batang saserdote. Paano kay pinahamak ng batang saserdote? Umibig ako sa anak ng isang saserdote. Ang batang saserdote ng Abydos ay umibig din dito. Gumawa ito ng kaguluhan at ako ang idiniin na may kasalanan. Ikinulong ako, ngunit tumakas at nagpunta sa lawan ng Moires. Pero doon ay pinatay ako. Sa kabilang buhay ay nasaksihan ko ang paghahari ng batang saserdote sa aking minamahal. Gaganti ako! Manda siya! Mabahag ka! Padre! Padre! Dapat tayo pasara ang tanghalang ito! Lalo na kung hindi ito ginagamitan ng salamin. Napadala ko kayo, Ginoong Simon. Kamusta ang may sakit? Pumasok ko muna kayo, Ginoong Simon.
Malubha na ho ang kalagayan nito. Mahina na po ang kanyang pulso at halos hindi na rin ho marinig ang tibok ng kanyang puso. At wala na din po siyang ganang kumain. Sa loob ng isang oras, sisiglap ang revolusyon sa hupyat ko na ihanda ang lahat at natitiyak ako sa aking pagiging. Nandito ako para ialok sa iyo ang iyong kamatayan o iyong kinabukasan. Kanina ka pa paano? Ano po ba ang maaari kong gawin, senyor? Madali lang, Basilio. Mamuna ka ng pangkat at papasok ito sa kumbento. At kukunin mo ang taong bungod tangi sa akin, pati kay Kapitan Tiago. Si Maria Clara? Oo, nais kong iligtas mo siya. Pero, nahuli na po kayo ng dating. Bakit? Anong ibig mong sabihin? Ikaw. Si Maria Clara? Si Maria Clara ay patay na. Anong patay na? Sabihin mo kung nagbibiro ka! Totoo po, senyor. Isinalaysay po ito ni Padre Irene sa isang liham. Pero totoo! Buhay pa si Maria Clara! Sinasabi mo lang yan. Kasama mo siyang ngunit. Ilang araw na po siyang matangay at may sakit. Dinala ko na rin po siya sa kumbento para malaman ang kanyang kalagayan. Ginoong Simon, si Maria Clara ay... Namatay siyang hindi ko man lang nakita. Namatay siyang hindi nalalaman na nabubuhay ako para lamang sa kanya. Namatay siyang nagdurusa. Ginoong Simon. Narinig niyo na ba ang kumakalat na balita? Na namatay si Kapitan Tiago? Oo ba yan? Siyang tunay! Hay, sumalangit nawa. Nakakagulat naman ang balitang iyan. At alam niyo ba, na may nadakip daw ng 3 estudyanteng medisina. Si Basilio ang isa sa mga estudyante. Batid mo ba ba't siya nadakip? Napagkamala nato siyang pilibustero. Kilabot naman niyan. Maaari silang ipatapon at patayin. Nung nakaraang Enero rin, may 3 paring martir na ibinitay sa Cavite. Napag-usapan na naman natin si Basilio. Kamusta naman kaya ang kanyang nobya na si Julie? Hindi nga ako nagkamali na pinalayas ko siya sa buhay ko. Ayoko maging kaaway ng mga bayle. Kung kaya't pinilit ko siyang maghanap ng salaping ipambabayad na sa mga utang niya sa akin. Salamat, Padre Camora. Buenos dias, Padre Camora. Buenos dias, Hermana Bali. Anong may paglilingkod ko sa inyo? At sino itong magandang dilag na nasa harapan ko? Ang kasama ko ay ang dating katulong ni Hermana Pencha. Nais niyang humingi ng tulong sa inyo. Kahit na ano para sa magandang dilag na katulad. O siya, maiwan ko na muna kayong dalawa dito upang makapag-usap kayo ng susina. Hermana Bali. Magandang umaga, Padre. Pobre senyor. Pasensya na po sa abala, Padre. Ngunit kailangan ko po ng agahang tulong. Anong aking itutulong? Nakulong po ang aking nobyo, si Basilio. Kailangan ko po siyang ilabas. Napagbintangan lamang po siya. Padre, desperado na po ako sa tulong ninyo. Nagmamakaawa po ako. Abay, maaari kitang tulungan. Susulatan ko ang alperes at bukas, makakalaya na si Basilio. Salamat po, Padre. Para sa aking pobre angkin, sumunod ka lamang sa akin mo. Matutupad ang iyong mga kahilingan.
Padre, wag po, Padre. Padre, wag po, Padre. Padre, hindi na karapat-dapat pang mabuhay ang isang maraming babae na katulad ko! Huli! Tulong! 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 Hindi ko alam! Tulong! Ginoong Simon? Ginoong Simon! Ginoong Simon? Ginoong Simon! O Basilio, anong sadya mo rito? Tumulay ka. Ako po ay naging isang masamang anak. Isa rin pong masamang kapatid. Nilimot ko ang pagkakapatay sa aking kapatid at ang hirap na dinanas ng aking ina. At ngayon ay pinaparusahan na rin ako ng Diyos. Nitroglycerina? Teka, dinamita ba iyan? Oo, nitroglycerina. Hindi lamang ito dinamita. Ito'y luhang na ipon, sinisikil na poot, kawalang katarungan at pag-aapi. Ito ang huling matangid ng mga mahihina. Lakas laban sa lakas. Dahas laban sa dahas. Maririnig ng buong Pilipinas ang pagsabog sa wakas ng mga bulok na balangkas. Anong ibig mong sabihin, senyor? Sa ikalawa, ikakasal ang anak ni Don Palaez. Magkakaroon ng pista kinagabihan. Ang lamparang ito ang magbibigay ng liwanag, ngunit pansamantala lamang. Sa oras na ayusin ang mitsa, sasabog ang bomba. Kung gayon ay hindi niya na kailangan ng aking tulong, Ginoo. Hindi. Ikaw ang may ibang tungkulong nagapampalan. Ikaw ang mamumuna sa iba. Dalhin mo sila sa bahay ni Corriga dahil doon nakaimbak ang mga baril at pulbura. Ang pagsabog ay magiging hudyat upang magtipon-tipon at sumugod. Ang mga mestizo, Indio, Inchik, Kastila, lahat sila masasabi. Kaya mag-ingat ka, Basilio. Mag-iingat din kayo, Ginoong Simon. Sagani! Paulita! Bakit ka naririto? Hindi ba galit sa inyo ang mga Guardia Civil? Baka madakip ka at maghaya ka kay Basilio. Umuwi ka na. Kahit sandaling panahon na mga ating buhay, sadyang masalimuot ang mga araw ng nakalipas. Marahil ay mas magiging masalimuot ang mga susunod na araw, Isagani. Anong ibig mong sabihin, Paulita? Kailangan kong sundin ang aking tiya. Uuwi na kami sa Maynila at nais niya akong ipakasal sa iba.
Susundin mo ang iyong tiya? Kahit alam mo na ikawawasak natin iyon? Yun ang dapat kong maging buhay sa gamin. Ngunit aking buhay, Ayokong matulad sa ibang babae. Ayokong matulad sa pinag-uusapan nilang si Maria Clara. Kung sinunod niya lamang ang kanyang ama, edi sana, buhay pa siya hanggang ngayon. Namumuhay ng marasiwa sa San Diego. Yun ang aking buhay sa gamin. Yun ang aking buhay sa Pulbatita. Buhay na payapa at walang gulo. Puno na nakakabulag na karanyaan? Ngunit, sa buhay na tinatahak mo, hindi ko matatama sa iyo. Paalam at patawad, buhay ko. Mabuhay ang bagong kasal! Mabuhay ang bagong kasal! Viva! Maligayang pag-aasawa! Bonito lang. Napakaswerte talaga ng bagong kasal sa kanilang padrino. El Estrian. Ngunit, asan nga ba ang Kardinal Moreno? Nasilayan niyo na ba ang regalo namin ni Sinang sa bagong kasal? Brillante! Muchas gracias, Kapitan Basilio. Buenas noches, Kapitan General. Tignan mo ang lamparang ito. Hindi ba't napakaganda? Teka, namatay ang sindi. Madali lamang iyan. Manio Tesel Paris. Juan Crisostomo Ibarra? Juan Crisostomo Ibarra? May lagda ng isang pangalan na filibustero na 10 taon lang patay. Bakit magdudulot ng malaking problema? Ha? Ano? Anong nangyari sa'yo, Padre Salvi? Ito nga ang sulat kamay ni Ibarra. Pagpatuloy kayo mga Ginoo. Huwag natin bigyang halaga ang birang ito. Sa aking palagay, ang Manet Tesel Pares ay hindi nangangahulugang tayo papatayin ngayong gabi. Magpadali! Itaas ang mitya ng lampara! Ginong Simon! Ayos lang po ba kayo, Ginong Simon? Kanti na lang. Hindi na ito magtatagal. Diyos ko, Ginong Simon! Anong gamat itong ininom nyo? Hindi na ang lahat. Minahan kayo. Ang nagawa ay nagawa na. Hindi ako nung subuhay na kahit kanina man. Huli na ang lahat. Nakinig kayo. Malapit na kumabi. At hindi na dapat kasaya pa ng panahon. Kailangan malaman niyo ang aking diin. Mahalagang makilala niyo ang aking buong pagkatao. Mayroon pang gamot na panglunas dito, Ginong Simon. Meron akong dito ang Formina at Pier Chloroforma. Patawarin ka ng Diyos, Ginong Simon. Patid niyang tayong lahat ay maaring malinlang. Nakikita natin ang walang hanggang awa niya. Isa-isa niyang binabago ang kanyang mga balak kahit na ang pinakamabuti. Una, ang pagkamatay ni Maria Clara. Dahil sa kawalang ingat at pagkatapos sa isang paraang mahiwaga. Sundin natin ang kanyang kalooban at pasalamatan natin siya. Nais kong mag-umpisa, Padre Florentino. Di akong mamatay ng may kasalanan. Ngayong alas 8 ng gabi, may pupunta sila rito. Pangtakpin ako. Buhay man o patay. Magkikinig ako.
Pagpapagkanti, nabayaran ng mga kasalanan ito sa ating bayan. Nasabi ang aking ama, walang aking kapangyarihan na ibigan si Manihari. Sa tulong ng mga kayamanang pinaon ito sa gubat, may nakapunta sa ibang bansa. At doon ay sumikap upang sa ang ipagbalik ay kapangyarihan na kaglay at nagpalit sa kanya. Alam, Panginoon, tayo ay kanyang tinanggap bilang kanyang mga anak. Kaya alam kong ikaw ay kanyang papatawan sa kapangyarihang pinagkaloob sa akin ng Diyos. Naway patawarin kanya. Maraming salamat, Padre. Ako'y mamatay na. Ang kayamanan ang ibang lahat ng pumahal. Kala nyo ba ang kapang